Mula Instagram photos hanggang mga uploaded party videos sa social media, basta't magpapatunay sa mga ari-arian ng angkan ng mga Napoles, sisilipin di umano ng Bureau of Internal Revenue para tiyakin kung dapat nga bang sampahan ng kasong tax evasion si Janet Lim Napoles. Magtatagumpay kaya ang ahensya sa pagsiyasat ng lihim na yaman ng tinaguriang pork barrel queen? Ang mga masasayang ngiti at walang tigil na kasi selfie na paborito niyong i-upload sa social media. Sinusubaybayan na rin daw ng BIR ngayon. Pero ang tila mas like nila mga larawan, ang mga in-upload ni Jean Napoles sa kanyang Instagram. Ang anak ng kontrobersyal na negosyanteng si Janet Lim Napoles na nasasangkot ngayon sa 10 billion pork barrel scam. Naka-sweatshirt siya at Hindi lamang kasi ang kanyang ina ang agaw eksena ngayon dahil gumawa rin ng ingay ang kanyang big-time birthday bash na ginanap sa Estados Unidos. Mabilis na kumalat ang kanyang video sa social media dahil takaw pansin ang magarbo niyang handaan at marangyang mga pagkain. Ilan sa mga larawang ito ang isa raw sa nakikitang maaaring makatulong sa investigasyon ng BIR kung kulang o tapat nga ba ang mga Napoles sa pagbabayad ng buwis. All they have to do is pay us the tax liability and all of this will be lifted. Ang ganito kagarbong birthday blowout, hindi na raw bago sa mga Napoles dahil noon pa man, galante na talaga silang magpa-party. Gaya na lang sa dinaluhan ng kapatid network star at well-time big-time host na si Mariel Rodriguez nang maging kaklase ang kuya ni Jean. I was able to go to his birthday party when he turned 21. I'm not sure kung Rockwell tent or NBC tent. In the middle of the party, may dumating na regalo para kay James. Hummer. Sosyal. Hindi lingid kay Mariel na may kaya nga ang mga Napoles dahil estudyante pa lang siya noon nang unang makadalaw sa mansyon ng mga Napoles. One time, nagkaroon kami ng school project. Nakita ko syempre yung bahay nila. So maganda yung bahay, magarbo. Isa pa nga sa mga sabi nila before, Versace daw yung furniture. Hindi ko alam kung totoong Versace, pero ngayon parang iniisip ko parang totoo. May kinalaman man o wala sa 10 billion pork barrel scam, hindi raw makakaligtas sa mata ng BIR ang magagarbong parties, branded na mga damit, mamahaling alahas at ari-arian na nagbabandera ng marangyang pamumuhay ng mga Napoles. Sinadya ko ang BIR para alamin ang resulta ng kanilang investigasyon sa nakaambang tax evasion case laban kay Napoles. Kahit na ayaw sanang magbigay ng pahayag ni Commissioner Henares dahil sa mga sensitibong impormasyon ng kaso, pinaunlakan niya ako sa isang panayam. Ma'am, kasi nabalitaan namin yung tax evasion case na isasampa, medyo base din dun sa Instagram photos ni Jean Napoles. So, ayun ba tuloy pa rin na yun yung magiging basehan and then matutuloy pa rin ba yung tax evasion? No, the Instagram photo, no, or all the news article, Yes, ma'am. nagbibigay lang yan ng lead kung saan kami maghahanap, no. Pero based on dun sa news article lang, Yes, ma'am. or dun sa Instagram lang, hindi naman ho yan pwedeng basehan ng isang tax evasion case, no. Kailangan kasi may makita kami. Kung yan, sa Instagram, sasabihin mo, may sabi niya, na sa kanya yung Ritz-Carlton. Kailangan ho, ang ebidensya namin, kailangan yung titulo ng Ritz-Carlton, na sa pangalan niya o sa pangalan ng kumpanya niya. Paliwanag ni Commissioner Henares, ang pagsilip sa mga social media accounts ay magsisilbing clue lamang sa mga ari-ariang nabili sa partikular na taon. Ang halaga ng ari-arian ay maaaring maging basehan kung nagtutugma nga ba ito sa halaga naman ng kitang idineklara at sa buwis na binayaran sa taong iyon. Isa rin sa natunugan ng kanyang tanggapan ang pahayag ni Ginang Janet Napoles na minanadi umano niya ang kanilang bahay at lupa. Kung na-inherit niya, di dapat meron hong nabayaran estate tax, no. Kung yari 200 million yung sinabi niya na inherit niya, no, that's around that's 80% of the total estate, no. So 200 million divided by 4, the 50, dapat they should have paid around 50 million of 40 to 50 million in estate tax, di ba?
At dahil nabuklat ang mga kumpanyang konektado kay Napoles, nasilip din sa Securities and Exchange Commission ang mga idineklarang kita ng kanilang negosyo na biglang tumalon na mahigit 30 milyong piso sa loob lamang ng isang taon. Ang MMRC Trading, na pag-alaman po namin, ay gumagamit din ng parehong authority to print receipts. Sa ginanap naman na pagdinig sa Senado ukol sa pork barrel scam, isiniwalat ng Commission on Audit ang paggamit ng 2 kumpanya ni Napoles sa iisang lisensya ng pagre-resibo. That's a violation. You cannot issue an OR for somebody else. You have to issue your own official receipt for your own For your own activity, activity and company. the official receipt of others. That's also one of the reason why we have this reform on the official receipt. Kasi nga, maraming kalokohan nangyayari dito sa mga official receipt na ito. No? So, yun yung dahilan kung bakit lahat ng lumang official receipt pinapapalitan natin. No? Nilalagyan natin ng end date. Mukhang patong-patong ang mga kasong maaaring harapin ni Napoles kahit hindi pa ito naisasampa. All I can assure the people is that we're investigating. Now, if there is a case, they will know about it because we file naman cases regularly, di ba? And we would advise everyone, including Napoles, Kaliwat kanan ng asuntong tila naghihintay para sa tinaguriang Pork Barrel Queen. Bukod sa kasong illegal detention na nakasampa sa Makati, nakaamba rin ang kasong plunder o pandarambong at iba pang posibleng violation dahil sa paglutang ng mga kumpanyang pag-aari niya. Pero para kay Attorney Jose Cabrera, sa dinami-rami ng kasong pwedeng pagdaanan ni Napoles sa korte, ang kasong tax evasion ang malamang na mauuna sa finish line. Yan ang napakadaling patunayan. Kasi hindi mo kailangan ng intention eh. Nakatanggap ka, halimbawa ng 10 billion, 3 billion, 1 billion, hindi mo dineclare. At ang binayad mo lang, wala ka namang binayad, it's really tax evasion. Plain and simple. Of course, kapag may prueba ang gobyerno o yung BIR na na-receive niya, mas madali yun. The mere proof na na-receive niya, kinakailangan magbayad siya ng tax corresponding to that. Ang pagkakabunyag sa pork barrel scam ay tila naging pinto ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng BIR para mabuksan pa ang iba pang misteryo umano na kinasasangkutan ng mga kumpanya ni Napoles. Kaya nakakagulat bang pati mga social media account ay kailangan nilang kilatisin. Hindi raw nila palalagpasin ang anumang oportunidad basta't ikalulutas ito ng investigasyon. Ako po si Renzo Kiko, nag-uulat para sa Reaksyon. FYI, mga kapatid, for your information. Sa sobrang higpit ng seguridad na ibinibigay kay Janet Lim Napoles, nagiging issue na ang di umano'y overkill na seguridad na ibinibigay sa kanya. Sabi ni PNP Chief Alan Purisima, sa kaso ni Janet Napoles, hindi bababa sa 22 ang security detail nito. Kasama rito ang 2 closed-in at mga magbabantay na mga gate at checkpoint patungo sa kulungan. Hindi kasama sa bilang na ito ang gagamitin sa paghahatid sa akusado sa korte sa Makati mula sa Santa Rosa, Laguna, tulad ng mga itatalaga sa mga daraanan at iba pang security convoy. Sa kaso ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na naka-hospital arrest sa Veterans Memorial Medical Center, ayon mismo sa panayam kay VMMC Director Dr. Nona Legaspi, walang rate o bayad ang suite na tinitigilan ni Arroyo, ngunit sisingilin ng gobyerno sa mga utility cost at miscellaneous expenses na gagastusin ng ospital. Ang mismong kwarto na pinaglagyan sa dating Pangulo ay isang tinatawag na suite na may laking 150 square meters. Ang mga doktor ng VMMC na titingin kay Arroyo ay hindi sisingil ng professional fee, ngunit kung gagamit si Arroyo ng private doctors, magbabayad ang mga ito. Dahil sa pagkakadetene ni dating Pangulong Arroyo sa VMMC, naglagay ang kapulisan ng karagdagang tao para sa seguridad ng kwarto at ng lugar tulad ng checkpoint personnel upang masiguro na ang lahat ng sasakyan na pumapasok sa ospital ay ligtas.
Ang pangkaraniwang bilanggo may budget lang na 100 piso para sa pagkain. Kung dadali ng isang bilanggo sa court hearing, binabantayan sila ng 4 hanggang 8 pulis lamang. Sa kulungan na dapat sana'y pantay-pantay ang lahat ng napatunayang nagkasala, tila hindi pa rin maalis ang estado sa buhay ng mga high-profile prisoner na ito. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinyon mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.